Good morning. Ayan, good morning again sa bawat isa, sa ating lahat. Today, we will tackle is a very exciting topic, and actually, habang inaaral ko ito, ako is nag-iisip ng ano yung pinaka magandang way to speak about pride. You know why? Because pride is the most deceptive landmines in our lives. Alam mo, marahil ngayon na merong ka nito, nagkakaroon ka nito, at sometimes, nalagpasan mo na yung sinasabi mong pride. But someday or somehow, lilitaw na naman yung pride. That's why ito po ay yung pinaka, most deceptive landmines of all. Kasi hindi mo to basta-basta makikita sa buhay mo unless, makita natin yung mga causes and ano yung meron sa landmines of pride. Ano yung dapat mong iwasan? Ano yung solusyon na pwede mong gawin pag merong kang landmines of pride? Or sometimes, pag nagding yung bell, kasi alam mo, ito yung pinaka sa landmines it is part of our life. Alam mo ba 'yon? That sometimes landmines na ito, hindi minsan nakita mo na at gusto mo akala mo nalagpasan mo na ulit, and sometimes parang appear siya ulit. Ganyan po ka-deceptive yung landmines na ito, which is yung landmines of pride. Tingnan natin, ano ba yung ibig sabihin ng pride? Una, it is simply an oversized, distorted view of who you are. Which means, ang laki ng tingin mo, or sometimes, sino dito, may kilala, napaka-prideful. Ibig sabihin, ay napakalaki ng tingin niya sa kanyang sarili. Alam mo, may kilala ako, masabi nga nila mas mabuting yung tiyan yung lumaki, wag lang yung ulo. Di ba kasi in our world, in our society, yung tiyan na mas okay nang lumalaki yan. Kasi you know what? Kasi maraming kalaban yung pride. Alam mo, there is something that you don't want kapag ka meron ka. Kasi marami sa atin, hindi natin alam, na yung pride mismo, yung ego na meron ka, you are trying to edging out God. The ego means edging out God, which means, wala ka nang pake sa iba. Or ang tingin mo na sa sarili mo ay ikaw na yung Diyos. Okay? And that is very, very, deceptive kasi napakarami sa atin ito. Actually, sa ngayon, ito yung pinaka dyan in your status right now, minsan, when you are started in low, wala, especially nung pandemic, di ba? Lahat tayo natutong magpakumbaba. Tama, mali? Kasi lahat ng bagay na meron ka, ay nawala. And you know what? After pandemic, eto na naman tayo. Alam mo bakit? Kasi we are starting to gain for ourselves. And that is very dangerous. Lalo na, yung mga bagay na nawala sa iyo ng pandemic at bumalik ulit sa iyo ngayon, and that is a time, na nagkakaroon ulit ng opportunity yung pride sa buhay mo. And sometimes, ayaw mo nang sabihin na, Lord, I don't need you. Di ba? Ito sabi ng Panginoon, what does God think about pride? He hates it. He absolutely despise pride. Alam mo, ito yung sabi niyan alam mo, marami sa atin, yung pride, lagi po yan may warning. There is just like a warning device sa atin. Sabi diyan, alam sino dito nakakita nito sa sa mga bahay-bahay. 'Di ba? Pagka sinabing warning, beware of dogs. You have been warned, not responsible for injury or death. 'Di ba? Sino dito pagka nakakita ng ganyan, ano yung nasa isip niya?
Ha? Bawal. Pero sa atin, sa ating Pilipino, ano minsan yung nangyayari sa atin? Patingin nga baka baka kasi we are thinking or we are trying, okay, to be deceived, okay, in ourselves na okay, tignan ko nga baka hindi baka yung aso niya or yung dog niya ay Shih Tzu or ano ba yung pero yung Shih Tzu napaka matapang no. Ano ba yung pinakamaliit na breed? Chihuahua. Actually matapang din ang Chihuahua di ba? Pero alam mo kasi sa atin, pagka nakita natin ay okay, maliit lang pala. Alam mo, ito na yung pinalit. Sabi diyan, warning, dog has a gun, okay? And refuses to take his medicine. You know why? Kasi, alam mo, minsan, okay, ito yung warning na binibigay sa atin and sometimes we are not, cautious sa mga warning signs na nakikita natin. And actually, okay, sa ating mga Pinoy, okay, mas gusto nating tinetest yung warning na yan. And you know what? Ito yung gusto rin gustong sabihin sa atin ng Panginoon that proud, okay, be warned, okay, be warned by your pride. Okay, ibig sabihin, actually, yung pinaka-sneaky, deceptive landmines of all is pride. Kasi ito minsan, biglaan or minsan, biglang umuusbong ito in instance of your life. Especially, okay, pagka tayo ay nakakaroon or nagkakaroon ng something na nakukuha natin and iniisip natin na ito ay dahil sa ating kakayanan. And dahil po pag-aaral natin. Sabi ng Panginoon, everyone proud in heart is an abomination to the Lord. Though they join forces, none will go unpunished. Warning yan ng Panginoon sa atin. Everyone is proud in a heart is abomination to the Lord. He hates it. Di ba? Ayaw ng Panginoon yan. Ang dami niya sa Bible. Sabi mo dyan sa Proverbs chapter 8, verse 13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverse mouth I hate. Di ba? Parang lagi ko ito na sino dito yung may kilala yung bibig. So, mag-open niya pa lang ng bibig, alam mo na, napaka-arrogant na at napaka-mayabang na. Diba? Actually, ngayon sa panahon natin ngayon, lalo na kampanya, nag-start na naman yung campaign. Ang dami na naman, very timely ito kasi makikita mo yung pride na nasa kanilang sarili. But you know what? That is the abomination in the Lord. Ayaw ng Panginoon yung pride. Sabi ba dito, the six things the Lord hates, yes, 7 are abomination to Him, a proud look, a lying tongue. Alam mo, ayan po ay mga warning sa atin ng Panginoon. Yan yung ayaw ng Panginoon sa atin. Alam mo, kung babasahin mo pa diyan, God give grace to the humble, pero yung proud, He opposes the proud. God opposes the proud. Alam mo, marami pa yun sa Bible na wina-warningan niya tayo na ayaw ng Diyos ng pride. Because pride is a sin. Okay? Yan po ay pinakamalalang kasalanan na nabigay or naitala sa Biblia. God hates pride because it characteristics of Satan. Alam mo, si Satan, who knows Satan? Can you describe Satan? Hindi Nathan, ha? Can you describe Satan? Satan. Right? Matalino? Yeah, actually, Satan, okay, mali po yung tingin natin or yung definition ng mundong ito sa Satan. Kasi ang Satan ng mundong ito, pangit. Huwag mo tingnan yung katabi mo, okay? Hindi po pangit si Satan or hindi nakakatakot si Satan. Actually, Satan was one of the most beautiful creation in the Bible na nabanggit.
Alam mo, ang pinakamahirap, okay, sa lahat, kapag ka ikaw ay it is a characteristic of Satan. You know why? Because pagka ikaw na yung pinakamaganda or ikaw na yung team mo, ikaw na yung pinaka ito yung characteristic ni Satan to eh. That is 5 eyes na sinabi niya. Alam mo yung sinasabi niya, yung naka-self-centered na siya sa sarili niya. Ibig sabihin, sabi niya dyan, okay, we will see the 5 eyes of Satan. Sabi dito, you said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars. Pangalawang I will sit enthroned the mount of assembly on the utmost heights of Mount Sapon. Pang-apat, I will ascend above the tops of the clouds. And panglima, I will make myself like the Most High. Ibig sabihin, alam mo, ito yung pinaka, Satan, niya, because of, he is the beautiful creation, because of, he is the smartest creation, you know what? Gusto niya nang magkaroon ng, ng 5 eyes sa buhay niya. You know what? The center of sin is I. And you know what? The I, okay, is also the center of pride. You know why? Lahat tayo nandito, kapag ikaw ay naging self-centered, ibig sabihin, you think yourself you are above anyone else, and sometimes you want to be like God. Di ba? Marami sa atin, we are acting like God. Example, sa bahay. Kunin mo nga to. Actually, ito yung pinakamahirap sa atin. Once na ikaw na, okay, yung parang feeling mo pinakamagaling, pinakapagod, nagtatrabaho, pinagpapagura mo yan, that's the warning of God. Kasi sometimes, okay, nagiging characteristic na natin yan na I-centered. How about me? How about me? Me. Di ba? Maraming ganyang tao. Okay? That is, God hates the proud. Okay? That's why, alam mo, minsan, okay, maging aware tayo sa 5 eyes na yan. Sabi niya, pangalawa, because it brings dishonor to a person's life. Alam mo, it brings dishonor to a person's life. Sabi niyan, when pride comes, then comes disgrace. But humility comes wisdom. Mga kapatid, alam mo, ito po yan, it brings dishonor in your life. Once na merong kang pride sa buhay mo, alam mo, it is not good. Pagka ikaw merong pride, sabi dyan, it disgrace. Ibig sabihin, you are trying to ignore yung mabubuting bagay sa buhay mo. That's why nagiging, you are trying to create your own world. And sometimes you are trying to create your own law. Di ba? That's why it brings this honor in our lives. Number 3, it is so deceptive. Sabi ko sa inyo kanina, it is so deceptive. Yung pride sa buhay natin, okay? Sometimes, alam mo, that's why si Satan, paano niya na-tempt si Adam and Eve, di ba? Anong gusto niya? Sabi niya sa kanila, you will be like God. You will be like them. Ibig sabihin, alam mo, you will manage, okay, yung mundong ito. Okay? Hindi ka mamamatay. Di ba? Hindi ka talaga mamamatay. Yun yung sabi ng demonyo sa atin when it comes to pride. Kasi si Adam or si Eve, okay, nung kinain niya yung prutas na ito, nadaya siya ng pride. Di ba? Kasi because of I. Di ba? Alam mo, sometimes God is trying to offer you, okay, sometimes ito yung blessing, minsan, nagiging kasalanan. Tama? Yung opportunity, minsan, na binibigay sa atin ng Panginoon, okay, the money, okay, na binibigay sa atin ng Panginoon, alam mo,
sometimes it is, kung ito ay test sa atin, kung ibabalik mo yan sa Panginoon ng papuri, or magiging prideful ka. That's why, be aware. What is the causes of pride? It is self-centered. Okay? It is self-centered. Sabi ko sa inyo kanina, alam mo, wala nang ibang ginawa yung mga mapapride na tao kundi iangat ang sarili nila. At sila lang yung sentro ng mundo. Di ba? Alam mo, wag mong paikutin yung mundo mo sa isang tao. Yes. Alam mo, sometimes, okay, ganyan ang gusto ng mga ma-pride na tao. Umikot lang yung mundo nila or yung mundo ng ibang tao sa kanila. Di ba? Alam mo, mamaya makikita. It cover up the feeling of insufficiency and inadequacy. Alam mo, minsan, ito po yan. Kaya tayo nagiging ma-prideful kasi ayaw nating makitang mahina. Ayaw natin makita na meron tayong flaws. Alam mo, ito yung pinaka number one na nag-i-start yung pride natin. Kasi sometimes, we want to prove something. Especially kapag ka ikaw is nag-failed, kapag ka ikaw is merong problemang pinagdaanan, you are trying to cover up your feelings na, Lord, okay, kaya ko to. Or pinapakita mo sa iba na kaya ko to. Tama, mali? Di ba? That is the causes of pride. And then number 3, accepting opportunities that we're just not ready for it. Alam mo, ito po yung maraming tao, okay? Especially, tinanggap yung isang position and sometimes in their position, dyan sila lalong nasira. Yung blessing, okay, na binigay sa kanila, ay dyan sila lalong nasira. Alam mo, minsan, be aware of your promotion or be aware of something na binigay sa iyo ng Panginoon, pinagpala ka, di ba? Be aware for that. Kasi once na hindi ka ready sa blessings na tinanggap mo, it will destroy you. Di ba? Sino dito na lalaki na yumaman siya? Tumama sa loto. Yan. Ayaw nila. Di ba? Di ba? Lahat. Sino dito, mga, wala, kayo ha. Pero alam mo, pag tinanong mo talaga in your heart, okay, sino dito gustong yumaman? Siyempre tayo lahat, di ba? But you know what? Ang tanong, are you ready for it? Ready ka ba kapag ka binigay sa iyo ng Panginoon yung opportunity na yan? Di ba? Because there's a lot of person, okay, nanalo ka ng 1 million, pero after a year or after a month or after how many days lang, wala na yung pera mo. You know what? Ganun kalaki po or ganoon kabilis mawala yung pera. And if you are not ready, okay, and you are not responsible for that opportunity, sabihin ko sa inyo, mabilis mawawala yung blessing na yan. Amen? Kung hindi mo kayang i-handle. And then pangapat, what is the causes? Believing and enjoying the praise of others. Ito po yung pinakamahirap. Ito yung mahirap na sa balat ng lupa, especially sa ating mga Pinoy. Lagi, sino dito, nung bata pa lang sinasabi sa iyo lagi, ang pogi-pogi mo. And right now, okay, you are believing, okay? Believing on that statement, on that praises, and then nung lumabas ka sa mundong ito, and lagi mo sinasabi na ang pogi-pogi mo, and you know what? Pinaniwala ka minsan sa maling katotohanan. And that is sometimes a sad reality, okay? But it's the good example of believing and enjoying the praise of other people. Kasi sometimes, lumalaki yung ulo natin. And sometimes, hindi natin alam na yung bagay na pinipid sa atin, okay, we are not, pinaniwalaan mo na siya at lagi hinawakan mo na itong salitang ito. And that is just like Haman. Do you know Haman in the book of Esther?
Ito po yung this is the time, alam mo, ang book ng Esther, kung babasahin niyo po yan, there is no God in a word God or Lord in that book. Pero bakit siya naisama sa Bible? Ito po yan. Yung history ng Esther, okay? Para ipakita kung paano inalagaan ng Diyos. Okay? Yung mga Hudyo noong time na ito. Ibig sabihin, ito in time na ito, iwa-wipe out lahat ng Jews. But you know what? In the book of Esther, na-save sila through Mordecai. Sabi dito si Haman, okay? Si Haman po ay isa sa pinaka na-promote siya ng second in command in that time, on their time. Okay? And then, sabi dito, Haman went out the day happy and in high spirits. Ibig sabihin, yung praise, yung beliefs na binigay sa kanya ng hari, kasi you will become the second highest. Okay, ibig sabihin, pagka wala yung hari, pwede kang mag-decide and ikaw yung masusunod. Sabi diyan, and then, sabi niya, in high spirit, but when he saw Mordecai at King's Gate and observed that he neither rose nor showed fears in his presence, he was filled with rage against Mordecai. Ang time na to kasi, actually, kapag ka ikaw ay naging na-promote or na-promote ka in second in command, parang kailangan din ng ibang tao mag-bow down sa'yo. Okay? Sasambahin ka, may takot, may tremble. Kaya nga pagka nakikita niyo yung mga king, di ba naglalakad, lahat ng mga dadaan sa harapan niya, yuyuko. So that's why, ito po yung nangyari kay si Mordecai is a Jew, okay, ang Hudyo, hindi siya yumuko or hindi siya nag-showed in fear in presence. Ibig sabihin nun, kasi sa kanila, hindi mo pwedeng sumamba sa iba or sa tao. Especially when you are a Jews, okay? Kasi ang feeling ni Haman, okay, siya ay Diyos. Siya ay mataas. So that's why he wants praise of other people. Okay? He wants to have parang yung pride sa sarili niya. That's why galit na galit siya kay Mordecai. Alam mo, ganyan tayo minsan di ba? Nagkaroon ka ng isang bagay, okay? Especially in position. And sometimes in your position, nagkaroon ka na ng nagtitrip ka na because of napakan yung ego mo na hindi ka sinamba or hindi ka ginalang ng taong to. That's why, alam mo, in the story of si King Haman, actually, inimbestigahan kasi gusto niya ipapatay si Mordecai just because hindi siya sumamba kay Haman. Okay? Pero in the end, okay, sila King Haman po ay yung pinarusahan at sinabit. Okay? Kasi in that time, binibigtay po yung mga ganyang kasalanan. That's why, alam mo, believing and enjoying the praise of other people, you know what? You need to be aware of yourself. Okay? Maging aware tayo sa mga bagay na pinipid ng ibang tao. Di ba? Ang gwapo mo ngayon. Ikaw naman paglakad mo. Kala mo, ayan, lahat ng daanan ng kamay mo sa'yo. Diba? Sakop mo pagka may sumagi dyan, yari ka. Diba? So, be aware. Dahil sabi dyan, failure to recognize God is the source of everything you have. Alam mo, nakakalimutan mo na magpasalamat sa Diyos. Alam mo, within past few weeks, sabi ko nga, Lord, tama habang inaaral ko to talagang it struck me down kasi minsan or madalas, kailan ka huling nagpasalamat sa bagay na natanggap mo? Maliit man o malaking blessing. Actually ngayon kasi, ang problema, we are not happy with the small blessing na natatanggap natin. Tama mali? Di ba? Nagkaroon ka or especially sa office ninyo, pagka nagkaroon ng yung raffle, nanalo ka lang ng 5K, galit ka pa. Di ba? Nanalo ka lang ng 1,000, galit ka pa. But you know what? We are not recognizing the Lord gave everything.
God is the source of everything you have. Sabi dito, alam mo, this is a good ego. Exalt God only. Ano yung meron ka na binigay sa iyo ng Diyos? Alam mo, and you need to say, Lord, thank you. Di ba? Kaya minsan, ito ang tip para yung binigay sa iyo na kagwapuhan or katalinuhan na binigay sa iyo ng Panginoon, you can give it back to God. Di ba? Pag may nagsabi sa iyo, yung pogi mo, praise God. Di ba? Praise the Lord. Di ba? You know what? You know what? Because it is exercising, di ba, that you need to recognize God is the source of everything. Di ba? Ibig sabihin sa maliit na bagay, you need to acknowledge the Lord. Kasi we forgot that thing eh. Totoo, nakakalimutan natin yung mga bagay na pwede nating ipagpasalamat na yung bagay na yan ay galing sa Panginoon. Kasi minsan, pinapagpasalamat lang natin sa Panginoon pagka binigyan tayo ng bagong sasakyan, bagong sapatos. Ano ba? Minsan nga, hindi ka na nagpapasalamat pag may bagong sapatos eh. Di ba? Kasi nakalimutan mo, we failed to recognize that God is the source of everything. And that is pride. We forgot to exalt the Lord. Alam mo, especially in our world today, the social media is there. Alam mo, ito po nakakalungkot kasi lahat ng minsan, madalas or lahat talaga, actually lahat ng minsan tinatawag nilang influencer, they post everything because they want to exalt themselves. They want to praise themselves. Tama? Alam mo, kaya yan po yung danger ng social media. Okay? Yan po yung pinaka, mahirap pagka meron kang pride at nakikita mo lahat yan sa social media. Sabi dyan, consequence of pride. Number 1, it hinders your relationship both with God and other people. Alam mo, sa atin, kapag tayo meron tayong pride sa buhay, nakakalimutan natin actually manalangin. Di ba? It hinders our relationship with God. Minsan, kailan mo huling kinonsult si Lord? Kailan mo huling tinanong si Lord, Lord, in your decision making, kailan mo sinik yung advice ni Lord? Kailan mo tinanong, Lord, anong pwede kong gawin? Lord, with this thing, ano yung pwede at ano yung tamang desisyon na gagawin ko? Kailan mo sinik yung advice ng Panginoon? Di ba? It blocks your relationship with God and other people. Bakit? Hindi mo sila kailangan. The pride says, I don't need anyone. I don't need someone. Di ba? Yan po yung ibig sabihin yan po yung consequence ng pride. Number 2, blocks the blessings of God. Alam mo, mga kapatid, once na ikaw is merong pride, it blocks the blessings of God. You know why? Kasi madalas sa atin, alam mo na merong blessing na ibibigay sa iyo, pero minsan, ayaw mong tanggapin. Ayaw mong i-acknowledge. Kasi yung blessings ng Panginoon, you are filtering the blessings of God. Ano yung ibig sabihin? Namimili ka na kasi kung ano talaga yung ipagpapasalamat mo sa Panginoon. You don't even recognize yung maliliit na bagay. Di ba? Kaya yung blessings ng Panginoon sa'yo, instead na tuloy-tuloy, you know what? It blocks the blessings of God because God is opposed with the pride. Ayaw ng Panginoon ng kasalanan na pride. Di ba? Pangatlo, it hinders your effectiveness as a leader. Alam mo, kung ikaw is nagli-lead ng isang grupo or ikaw is merong isang grupo na hinahawakan, you know what? Once na ikaw is ma-pride, walang gustong maging leader ka. Ama,
Walang gusto maging TL ka pagka ikaw is ma-pride na tao. Walang gustong sumama sa team mo kapag ka ikaw is ma-pride na tao. You know why? Kasi ayaw mong magpakorek. Gusto mo ikaw lagi yung pinaka sa pinaka. Di ba? It hinders your effectiveness as a leader. Number 4, ito yung pinakamasakit. It is, you make foolish mistakes. You make foolish mistakes. Alam mo, once na meron kang pride sa buhay mo, you know what? Hindi ka na nagsisik ng advice. You know what? Alam mo kung ano mangyayari sa buhay mo, it will destroy you. It will distract you. Di ba? Kapag ka ikaw is ma-pride na tao. Sabi dito, pride goes before distraction and of the spirit before stumbling. Alam mo mga kapatid, sa ngayon kung ikaw is ma-pride na tao, you know what? In the end of your decision, lahat actually ng mga decision mo, karamihan ng mga decision mo, you will make a foolish mistakes. Di ba? Totoo to. Kasi lahat ng, kapag ka ikaw is ma-pride, di ba? Galit ka sa mundo, wala na. Yung next na decision mo na gagawin, sablay na panigurado. Di ba? And then, number 5, shut down the works of the Holy Spirit in your life. Alam mo, ito po yung pinaka nakakalungkot kapag ka ikaw is merong pride. Ayaw mo nang i-acknowledge yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Alam mo, you shut down the work of the Spirit. Sabi dito sa Daniel, in Daniel chapter 4, verse 30, sabi diyan, he said, is not the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power for the glory of what? My majesty. Alam mo, ito po nga na to, itong kwento, okay, ni King Nebuchadnezzar, in history, nangyari din to sa kanya. Alam mo, si King Nebuchadnezzar po ay great king. Sabi diyan, magiging great king ka. And meron sa kanyang vision na naman na yung puno, okay, yung puno, lalaki at lalago ng pinakamaltaas at lahat ng mga nasa ilalim niya, under niya ay pagpapalain. Lahat ng cow, lahat ng livestock, lahat ng nangyayari dun sa under niya is pagpapalain. And sabi diyon sa vision na yon, and the trees will cut down. Okay? But the root is still there. Ibig sabihin nun, si King Nebuchadnezzar, pagpapalain siya buong buhay niya. Okay? But Daniel warns this thing na yung kapag ka ikaw, King Nebuchadnezzar ay hindi nagrepent, or sana hindi mangyari ito sa iyo, bagkus mangyari sa iyo mga kaaway, ikaw ay ibababa ng Diyos. You know what? After sabihin ni King Nebuchadnezzar itong sinasabi niya, by my mighty power and by the glory of my majesty. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng aking lakas, ng aking sariling kapangyarihan, lahat ng ito ay nakamit ko. Alam mo, sometimes, we should be aware, especially pag meron tayong naging accomplishment. And you said, by my might and power, sa pamamagitan ng aking lakas, talino, sipag, tiyaga, at aking dugot, pawis na binigay ko para maging matagumpay yung bagay na yan. You know what? Ibig sabihin, you shut down the works of the Holy Spirit in your life. Ibig sabihin, hindi mo na ina-acknowledge yung Diyos sa buhay mo. Di ba? Ano yung na-accomplish mo? Ano yung na-acquire mo na hindi mo na feeling mo, hindi mo na kinakailangan yung tulong ng Panginoon? And you know what? It shut down the work of the Holy Spirit sa buhay mo. It shut down the works of God in your life. Di ba? We should be aware na dahil sa aking lakas, di ba? Dahil sa aking talino, nakuha ko yung bagay na yan. Okay? It shut down the work of the Holy Spirit. And then, next, it breeds
prayerlessness life. Nako, alam mo, mga kapatid, we should be aware na yung pride, ibig sabihin, pagkagising mo pa lang sa umaga, at alam mo, the more na ikaw is gumigising and sinasabi mo, wala ka ng acknowledgement sa Panginoon, kahit yung after ng, ng whole day, hindi ka na nagpasalamat sa Panginoon. Di ba? We should be aware there is pride in your life. There is a pride in your life. Pagka ikaw is hindi ka na nananalangin. Pangpito, God will put you on a shelves and not use you. Ito yung pinakamahirap. Once na ikaw is ma-pride na tao, alam mo, walang puwang sa gawain ng Panginoon ng ma-pride. Alam mo, once na ikaw is ma-pride, God cannot use you. Sabihin ko sa inyo, God will not use you because of your pride. Because you know what? Sometimes, alam mo, kayo na habang nandun ako sa likod, sabi ko, Lord, thank you. Kasi it is my time to worship you. Alam mo, like ko sinasabi, Lord, yung every Sunday, I don't want to take it as a responsibility na ako is magpipreach. No, it is my time for myself to exalt you, Lord, that you have been faithful in our lives and ikaw is naging ikaw yung tumulong sa amin ngayong week. You know what? Kaya, alam mo, I encourage everyone. Alam mo, pinakamahirap gawin kapag ikaw is nagpe-praise and worship, yung itaas yung kamay. Which means, it is surrendering to God. Alam mo, dati, sabi ko, Lord, I always lift up my hands to you. I always say, Lord, thank you. Lord, I surrender everything. You know what? With that thing, sabi ko sa inyo, it breeds you exalting the Lord. Kaya, alam mo, nung habang nasa likod ako, sabi ko, Lord, it is not a number na meron dito. It is a heart that is exalting you in our praise and worship. Di ba? Alam mo, ma-pride ka pala pagka hindi mo tinaas yung kamay mo at sinurrender lahat sa Panginoon. Okay? That's why always try, okay, to glorify the Lord with all of your heart. Okay? So ito keeps the unbeliever out of heaven because alam mo, they reject that they need the Savior, that they need the Lord. Ano? That's why yan po yung mga taong pride, hindi nila ina-accept na meron silang kasalanan. Okay? That's why someday or today, hindi pa rin sila lumalapit sa Panginoon. The evidence of pride, number 1, sabi dito, you have the desire to be number 1. You have the desire to be number 1. Pastor, hindi ba masama ba yun pagka ikaw is nag-top 1 sa sa company ninyo? Pastor, masama ba pagka naging top 1 ako sa ginagawa kong trabaho? You know what? Ang problema kasi, yung desire natin to be the number 1. Ibig sabihin, walang masama, okay, na maging number 1 ka unless your motive is good and your desire is to become the best in your company. Okay? But you are desiring to be number 1, kakaiba, mas iba po yun. Okay? Ibig sabihin, sometimes kasi when you desire to be number 1, ginagawa mo kahit na mali para maging number 1 ka. You are trying, okay? Na ikaw sa mag-compromise para ikaw ay maging number 1. Unlike you are trying or doing your best to do your work for the Lord. Di ba? That's why, gawin mo lahat para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, gawin mo para sa Diyos. Hindi para maging number 1 ka. Okay? Sabi ba dito, you continually refer to yourself in conversation. Kasi dito may nakausap, lahat ng pinag-usapan nila after 30 minutes na realize mo, lahat ng pinag-usapan nyo,
is all about me. And yung center ng conversation, doon lang umabot. Sa kanila lang. I mean, sa isang tao lang. No? Di ba? Sino may nagkwento, lahat ng kwento niya sa kanya. Umikot yung kwento. Then you constantly seek the praise and compliments of other people. Alam mo, ito yung warning ito kasi kapag tayo minsan gumawa, and we seek the praise of other people, especially, okay? Yung paglilinis, okay? Alam mo, ito yung pinakamahirap eh. Pagka you are trying to seek the compliments, the next month hindi ka na maglilinis. Kasi you are only seeking you are only seeking for the compliments of other people. Kaya pinabi ko, picturean nyo lahat ng mga naglinis kapag hindi napuri at hindi sila naglinis ulit. At wala na sila dyan, panigurado. Wala na sila dun sa paglilinis. Di ba? Kasi you're seeking compliments of other people. Di ba? Ako, yan yung problema kapag ikaw is ma-pride. Kapag hindi ka lang napansin, di ba? Hindi lang napansin yung ginawa mo, hindi na-acknowledge yung ginawa mo, wala ka na ngayon sa church or wala ka na sa kinakikilusan mo. Di ba? Which means you have a pride in your life. So ito, you ignore people who are less fortunate or you see some people as beneath you. Ibig sabihin, tantingin mo na sa sarili mo mataas na masyado. 'Di ba? Wala ka nang pagka nakita mo yung isang tao and you think that person is mas mababa sa iyo, hindi mo na kinakausap or hindi ka na nag-spend ng time para sa mga taong 'yun, 'di ba? Yan ang problema kapag ikaw is mamayabang na or mataas na yung pride mo. 'Di ba? Hindi ka na na bumabalik. Okay, ano yung tinatawag na doon? Bumabalik sa dati mong pinanggalingan. Okay? So ayun, then next, you demonstrate a rebellious spirit against authority including God. Okay? Nagkakaroon ka na ng rebellious spirit. Ibig sabihin, ayaw mo na, okay, magpa-correct. Ibig sabihin, ayaw mo na, okay, na may makikita sa iyong mali. Ibig sabihin, you are trying to rebel against someone or something. Lahat ng bagay against ka. Which means you have the pride. Then pang-anim, you take credit for accomplishments of other people. Di ba? You take credits and accomplishments for other people. Ito po yung pinakamahirap sa atin, Ikaw yung gumawa or kumilos, minsan kinukuha mo yung credit ng ibang tao. Di ba? Alam mo, especially yung mga tao that is working behind you. Sometimes tinetake mo yung credit. And then, number 7, you have difficult time celebrating someone else's success. Di ba? Na pagka nag-succeed yung isang tao, lahat sila masaya, ikaw malungkot. Kasi you have the pride, na hindi ka natutuwa kung ano yung nangyari or nangyari sa buhay ng taong ito. Okay? Especially kapag galit ka sa taong yun or yun yung competitor mo, hindi ka masaya kapag sila is nagsasucceed. Then, pang-8, you cannot apologize for your actions and you always rationalize your bad attitude. Ito po, especially when you are a parent or magiging parent ka, ito po yung pinakamahirap na bagay or na time para sa mga parents, especially when you are correcting your child. Kasi minsan, hindi natin or hindi tayo nagpapakorek. Saan? Especially kapag yung anak natin minsan, di ba? Alam natin na mali yung attitude natin, pero sometimes, hindi natin ma-accept na meron din tayong kamalian. Tama? You cannot apologize for your actions. Hindi ka na marunong humingi ng tawad sa tao. Especially yung parents, minsan nahihirapan na silang mag-communicate sa kanilang mga anak. Or sometimes, ito, yung kapag ikaw is mas matanda, mas bata sa'yo,
or yung mag-i-speak is mas bata sa'yo, hindi ka na nakikinig. Di ba? Ayan po yung pinaka mahirap sa pagka ikaw is merong pride. Ay, mas matanda ako dyan, bakit ako makikinig dyan? Tama? So sometimes yan po yung pinaka nakikita sa atin. Then you maintain an attitude of self-sufficiency. Ayaw mo nang humingi ng tulong sa ibang tao. You can do it your own. Di ba? All by myself. Yan po yung ano dyan. Ano yan, along the way, di ba? Ikaw, wala kang gustong katulong or ayaw mong may tumutulong sa'yo. Di ba? Yan po yung mga Lone Ranger. And then you refuse to accept any criticism from other people. Di ba? Ayaw mo nang humingi or matumanggap ng criticism. Okay? Ayaw mo nang tumanggap ng correction. Ayan yung mga taong laging tama. Okay? Hindi nila alam na meron din silang problema. Then, last, dealing with a pride problem. Number 1, you need to identify the exact areas of your life which you become prideful. Di ba? Alamin mo kung saang area yan. Alamin mo kung sa work ba yan, kung sa bahay niyo ba yan, your leadership, in your business, or in your promotions. You know what? You need to identify kung saan ka nagiging prideful. Then number 2, confess and repent each area individually and specifically. Alam mo, mas maganda marami sa atin kasi we confess. Pero sometimes we forgot to repent. 'Di ba? We acknowledge yung kasalanan natin, pero sometimes hindi ka na nagbabago, which means repentance is very important. Ano? Hindi lang nag-confess ka, okay, makasalanan ako, pero you need to repent. Ibig sabihin, babaguhin mo yung ugali mo, okay, dun sa bagay or area na yon. Okay? Pangatlo, you must continually be on the alert for pride's appearance. Alam mo, ito yung sabi ko sa inyo, minsan nalagpasan mo na yung areas ng pagiging prideful. You know what? After a week, after a year, after a month, or ilang taon man, or sometimes pagka ikaw is tumanda na at naging successful ka or nasa peak ka ng iyong success, alam mo, yung pride may appear on that situation, on that time, or kung saan ka nakikita mo yung sarili mo, ang taas-taas na ng sarili mo. Again, okay? That's why we need to be aware with the pride. Pangapat, to serve someone else. Alam mo, para maiwasan mo yung pride, okay? Para ma-deal mo yung pride, serve someone else. Especially, okay? Serve someone else na hindi kayang ibalik yung paglilingkod na meron ka. Ibig sabihin, yung bagay na hindi ka kayang gantihan. Ito kasi ang problema sa atin, when we are serving someone, we are expecting in return. Tama? And alam mo, pride pala yung kapag ka ikaw is nag-serve and expect ka ng in return. That's why, ito sabi diyan, to serve someone else, serve secretly, okay? Yung ikaw, walang nakakaalam na ibang tao na pinaglingkuran mo siya. Bless someone na hindi inaangat yung sarili mo. Kasi ang problema sa atin ngayon, alam mo, we are seeking for thank you, di ba? Appreciation, di ba? Nagbigay ka sa isang tao, hindi ka pinost, hindi ka pinasalamatan. Hindi ka ni-story. Hindi ka tina-grab. Which means, it is pride, Which means, once na ikaw is nag-serve, okay? Serve, serve someone secretly or sometimes hindi ka kayang balikan nito or hindi ka kayang, nito. So, it will deal your pride in yourselves. And then number 5, remember where you've come from and what God has done for you. Alam mo, mga kapatid, lagi nating alalahanin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Ano ka last year? Nasaan ka last year? Ano yung
na blessing na binigay sa iyo ng Panginoon? Sino yung mga tao na nakasama mo? Sino yung mga kasi ito yung pinakamahirap hindi natin ma-appreciate yung bagay na yan. We need to look back on what God has done in our lives. 'Di ba? Tignan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. 'Di ba? Baka hindi mo alam, marami palang blessings na hindi mo nakakount because you are focusing on today, 'di ba? Remember, merong malaki ang binigay sa iyo ng Panginoon na pagpapala. And then number 6, you must never compare yourselves to someone else. Wag mong ikukumpara yung sarili mo sa ibang tao. Sabi ng tax collector dito, ng mga Hudyo dito, ng mga Pharisees, sabi dito, God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like these tax collectors. Di ba? Alam mo, wag mong ikukumpara yung Diyos or yung ginawa mo or yung ibang tao, yung achievement ng ibang tao sa buhay mo. 'Di ba? Huwag mong ikumpara 'yan, 'di ba? Ikumpara mo yung sarili mo sa Diyos. Which means, Lord, mas ano ba ako? Am I became holy, 'di ba? Mas nagiging good ba ako every day? Lord, ito yung standard mo to become holy? Napapalapit na ba ako lalo sa iyo, Panginoon, sa ginagawa ko? 'Di ba? You need to acknowledge God, 'di ba? You need to compare your holiness to God because alam mo, diyan mo makikita, Lord, I need to do more. 'Di ba? Malayo pa ako, Panginoon. 'Di ba? Sa gusto mo sa akin. That's why you need to stop comparing yourselves to other people. Always acknowledge God. And then last, make Proverbs 27:2 a rule to live by. Let another praise you and not your own mouth. In other words, sa atin, alam mo, wag kang laging nagbubuhat ng sariling bangko. Di ba? This is Proverbs, so nakalista na yan, pero personalize natin sa atin, huwag kang magbubuhat ng sarili mong bangko. Let other praise you. Hayaan mo yung ibang tao, yung mag-angat sa iyo, and sometimes, alam mo, let God, okay, hayaan mo yung Diyos ang mag-angat sa iyo. Di ba? Dinadown ka ng ibang tao, hayaan mo yung Diyos ang mag-angat sa iyo. And you would see that this time yung pride sa buhay mo ay mawawala or malelesen sa buhay mo. Can we pray?